At matatagpuan po ang ating talata sa Romans 15:25 to 27. Tayo po ay magbasa. Ngunit ngayon, pupunta muna ako sa Jerusalem upang dalhin ang tulong sa mga kapatid doon, sapagkat minabuti ng Makedonya at Akaya na magpadala ng abuloy para sa mga maralitang kapatid sa Jerusalem. Malugod nilang ginawa iyon at talaga namang dapat nilang gawin, sapagkat ang mga hintil ay nakabahagi ng mga pagpapalang spiritual ng mga Hudyo. Nararapat namang tulungan nila ang mga Hudyo sa pamamagitan ng kanilang pagpapalang material. Ang Diyos ang magpala sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po ay makakaupo na. Amen. Praise the Lord. Tell the person beside you, I'm glad you're here. And God is glad you are here. Ayan. Masaya ang Panginoon na nakita kita. Right. Merong isang tatlong magkakaibigan na may utang sa isa't isa. Okay. So yung si person A borrowed uh, 100 pesos to person B. Person C borrowed money from person B. Then person A borrowed money to person C. Okay. So parang cycle na nautang siya. No? Now, so nag-iisip silang lahat kung sino yung magbabayad kasi pare-pareho silang may utang sa isa't isa eh. They were thinking of uh, who's gonna pay them because they owe each other 100 pesos. And so the first person who thought of paying 100 peso bill was person A. So he borrowed money from person C in order to pay person B. And so on and so forth. Okay. So parang cycle lang, no? Paulit-ulit na walang katapusang utang sa isa't isa. Well, yung illustration na yon is a good reminder for us that uh, we are indebted to one another. We are parang forever grateful to one another that we have someone who help us no, para sa mga pangangailangan po natin. So, at of course, meron nakapaloob doon na parang somehow uh, parang pagtitimpi, di ba? Patience because when the time comes that you need money and you expect someone to pay and they could not pay you, so there's like this feeling of parang impatience, no? At the same time, understanding sapagkat alam natin na walang-wala ang bawat isa sa atin. But yung point na gusto kong i-stress dito ay yung sa Tagalog ay utang na loob. Ano English nun? Utang na loob. I am indebted to you. Yan. I owe you. I owe you. And so, parang somehow, meron tayong utang na loob sa bawat isa at tinatanaw natin yon na isang malaking pasasalamat na
meron tayong kaibigan na tumutulong sa atin sa mga panahon ng ating pangangailangan. Okay. So, ang title ng ating message for this morning ay Giving as an Act of Kindness and Gratitude. Giving as an act of kindness and gratitude. Ano sa Tagalog yan? Ang pagbibigay bilang tanda ng kabutihan at pasasalamat. Tulad nung halimbawa na meron tayong mga pinagkakautangan na tayo ay nagbibigay, nagbabalik tanaw sa mga kabutihan na ginagawa sa atin ng isa't isa. Tayo yumuko sandali, tayo manalangin. Heavenly Father, we thank you so much for this day that you have gathered us together once again to honor your name and to worship as your people, as your church, Panginoon, sa araw nito. Salamat sa grace mo, sa mercy mo sa amin, sa love mo. And first and foremost, Lord, we are indebted to you because you laid down your life to us, Lord Jesus. And we thank you so much for your goodness. At kulang ang buhay namin para po suklian ang kabutihan na pinakita mo sa amin, pag-ibig, lalim ng pag-ibig mo sa amin, Panginoon. And so today, we pray that you would allow us to understand, Panginoon, your message for us and that we will apply, Lord, whatever things you want us to learn today. In Jesus' name we pray. Amen. Romans chapter 15, verses 25 to 27. So, dito po, mapapansin po natin na si Paul, has a very organized calendar. Meron ba kayong mga kalendaryo, tapos minamarkahan yung calendar nyo ng mga important dates and appointments? Si Pablo ay very organized sa kanyang calendar. Ano kayang klaseng calendar meron sa panahon nila, no? Alam ko, meron sa panahon nila yung anino ng araw, no, para malaman mo yung oras. Ang tawag doon? Ha? Yun, sundial. Okay. Pero calendar, meron silang calendar kasi alam nila kung kailan nila, sa Jewish calendar, meron silang kalendaryo para malaman yung mga panahon ng kanilang celebration, ng festivals. At isa sa mga nakamarka sa kalendaryo ni Apostle Paul, what is marked on his calendar was the proclamation of the gospel of our Lord Jesus Christ. It's marked in his calendar. Tayo ba, nakamarka ba sa kalendaryo natin yung mga gawain para sa Panginoon? I'm sure yung Sunday, hindi na natin makakalimutan kasi sa kalendaryo natin, nakapula na yun, di ba? Naka-red mark sa ating calendar ang Sundays to remind us that every Sunday we come to church and worship the Lord our God. And before the end of his third missionary journey, he wanted to visit Rome. That is marked on his calendar again. So maayos yung kanyang itinerary. Hindi siya magulo sa kanyang schedule. But he had to go first to Jerusalem to give the gifts of the Gentile churches to the poor among them. Okay. So nakamark din sa calendar niya yun. So, preaching ng gospel, nakamark sa kanyang calendar. Yung kanyang visit sa Rome, nakamark sa kanyang calendar. Pero bago siya pumunta ng Rome, pupunta mo siya ng Jerusalem, nakamark yun sa calendar, to give the offering of the Gentiles to the poor in Jerusalem.
And after that, it is also marked in his calendar to go to Spain for another missionary journey. Okay. So that's practically the background of our text. Okay. And we are concerned, we are interested about knowing the truths and principles God wanted us to learn from this experience of Paul. His very organized itinerary. So let's begin with verse 25. Verse 25. So pupunta na siya ng Jerusalem. Yan ang kanyang nakamarka sa kanyang calendar. I am going to Jerusalem to bring aid to the saints. Now, sa pagpunta ni Apostle Paul sa Jerusalem, alam natin yung last week, di ba nabanggit ko yung background nitong pagpunta niya sa Jerusalem, that Prophet Agabus prophesied about what is going to take place if he insisted in going to Jerusalem. This is what's going to happen to him. Kinuha niya yung sinturon, tapos ni Apostle Pablo, ginapos sa isang mama, tapos ganito yung mangyayari sa'yo pag pinilit mo pumunta ka doon. Okay. So, Paul knew about the foreseen danger if he will persist in going to Jerusalem. Kaya, ang ginawa ng mga alagad, dahil sa prophecy na yon, dahil sa foreknowledge na yon, dahil sa warning na yon, so si Luke, yung nagsulat nito, itong Book of Acts, nung marinig niya yon, sabi niya sa verse 12 ng Acts chapter 21, when Luke heard this, we, meaning his companion, together with his companion, we and the people there urged him not to go up to Jerusalem. Dahil may foreseen danger, di ba? Ikaw ba naman merong isang kaibigan na alam mong mapapahamak siya doon sa pupuntahan niya, di ba siyempre pipigilan mo din yon. And this is what Luke and the rest of the disciples did. They warned Apostle Paul and they bid him not to go to Jerusalem because of the foreseen danger. And you know what Paul said about this? Ano yung sinabi ng Apostle Pablo? Natakot ba siya? Nag-alinlangan ba siya? Nagduda ba siya? Nakinig ba siya? Ito yung sinabi niya. Sabi niya sa kanila, then Paul answered, ano bang ginagawa nyo? Umiiyak kayo at what are you doing? Sinasaktan nyo, pinapahirapan nyo ang aking damdamin. Yan ang sinasabi niya. Okay? Sapagkat ako ay handa, hindi lamang makulong, kundi pati ang mamatay sa Jerusalem for the name of the Lord Jesus. Amen. Praise God. No? Grabe yung kanyang determination. Grabe yung kanyang love for the Lord and for God's work. And then in verse 14, sabi na lang nung mga disciples, since he would not be persuaded, sabi ni Luke sa kanyang letter, we ceased and said, let the will of the Lord be done. Okay. So, hindi nila mapilit si Apostle Paul. Gusto niyang kahit pa siya makulong, kahit pa siya mamatay doon sa Jerusalem, baliwala sa kanya, alang-alang na magawa niya ang kalooban ng Diyos sa pangalan ng ating Panginoon. Okay. So sabi ng mga disciples, let the will be done. Okay, kung yan ang gusto mo, let the will of the Lord be done. Now,
Anong truth ang pwede nating maunawaan po dito na gustong sabihin sa atin ng Panginoon? Despite the foreseen danger, Paul was not afraid. Hindi siya natakot kahit na alam niya na merong panganib doon sa kanyang pupuntahan na misyon, gawain ng Panginoon, gawain ng pamamahagi sa mga dukha. Hindi siya natinag, hindi siya natakot, but rather, he continued on and did what was good in the eyes of God. Ang tanong sa atin, would you still go to church when it is raining? Ha? Minsan ulan pa lang hindi na uma-attend yung iba, di ba? Paano pa yung pag-danger ng pag-persecute at pagpatay sa iyo dahil sa pananampalataya mo sa Panginoon? Would you still serve God if you are in a difficult trial? Would you still go to church when there's a misunderstanding between you and your brother in the Lord? Di ba? Marami tayong sagabal na pwedeng kaharapin sa buhay na to. Pero ano yung gagawin natin? Papatuloy ba tayo sa Panginoon o hindi? Si Apostle Paul, kahit anong hadlang yan, kahit kamatayan pa, kahit pagkakulong pa, tuloy-tuloy lang siya sa pagdilingkod sa Panginoon. That's why in Philippians 1:21, Apostle Paul said this wonderful and very bold statement, "For me to live is Christ, and to die is gain." Para sa akin, ang mabuhay ay para kay Kristo at ang mamatay ay para sa Kanya din. At yun ay pakinabang. Hindi sayang na siya ay magbuwis ng buhay alang-alang sa pangalan ng Panginoon. Grabe, no? Paul was willing to die for Jesus because the reward outweighs the suffering. Ang Tagalog nun. Mas matimbang yung reward kaysa dun sa paghihirap. Kaya go lang siya. Okay. That's why sabi niya sa Philippians 3:14, I run straight toward the goal. Okay. Dire-diretso lang ako doon sa aking goal in order to win the prize which is God's call through Christ Jesus to the life above. Alam niyo ba na yung sinabi ni Apostle Paul na ay double reward? Di ba? Kasi meron na siyang prize here on earth and afterlife. Doble yung afterlife sapagkat may buhay na walang hanggan ka na, meron ka pang reward sa heaven, at the same time, meron kang reward sa lupa. Dahil sa goal mo na yon to serve our living God. So, hindi lang dalawa, tatlo pa, di ba? May premyo ka sa lupa, meron kang premyo sa langit. Sa langit, dalawa yung premyo mo, buhay na walang hanggan, at saka reward from God. That's why, sabi ni Apostle Paul sa mga mananampalataya sa mga taga-Korinto, therefore, mga kapatid, huwag kayong matitinag, huwag kayong susuko, huwag kayong manlulupaypay, huwag kayong titigil. Lagi kayong maglingkod sa Panginoon. Lagi niyong gawin ang alang-alang sa pangalan ng Panginoon sapagkat alam natin ang ating paglilingkod sa Panginoon ay hindi walang kabuluhan. Merong silbi, merong kabuluhan ang ating paglilingkod sa Kanya. Amen po? Okay. Merong reward. Kaya huwag kang mainip pag wala ka pang lifetime partner. I-reward ka rin ni Lord. Sabi mo sa Panginoon, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you ka na kaagad para answered prayer na. Maraming reward si Lord, di ba?
asawa ay reward sa Panginoon. Yung mga material na bagay ay reward. Kalusugan ay reward. Kaibigan ay reward. Marami tayong pwedeng matanggap na reward sa Panginoon sa lupang ito kung tayo patuloy na maglilingkod. Sa kabila ng, di ba? Sa kabila na yan. Sa kabila ng umuulan, sa kabila ng merong bagyo, sa kabila ng merong gusot sa relationship, sa kabila ng merong persecution and even death, tuloy-tuloy lang sa Panginoon sapagkat there's a reward that await us in heaven. Awaits us. So sabihin mo sa katabi mo, huwag kang susuko. Ayan. Don't retire. Don't stop serving our living God. Amen po? Okay. Yung iba naman, sabihin mo sa katabi, you are my reward. Kasi yung katabi mo, kaibigan mo, di ba? Nanay mo, asawa mo. Kaya reward the Lord sa atin yan. Romans 15:26. Let's proceed with the next verse. For Macedonia and Achaia have been pleased to make some contribution. Ito pong mga mananampalataya sa Macedonia at sa province of Achaia ay nalulugod, okay, na sila ay mag-contribute para sa mga mahihirap dun sa mga mananampalataya sa Jerusalem. Pag sinabing saints, mga mananampalataya yun. Kaya tinan mo yung katabi mo, mukhang santo. Di ba? Mukhang santo ba yung katabi mo? Saints. Banal, di ba? Mga banal sa Jerusalem. Saints, holy in Jerusalem. Okay. Now, nakabold yung Macedonia and Achaia at saka yung kanilang contribution. Okay. Because there's something I want us to understand here. Again, kasi hindi lang isang beses ko itong in-explain, pero as I look back, parang somehow, kahit na-explain mo na, yung iba nakakalimutan pa rin. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun. Okay. Bahala lang tayong mag-isip kung bakit. Pero, I think I already mentioned this at the pulpit for 2 to 3 times already. And this is the 4th. Okay. And I find it, interesting that some of us still don't quite get the context of this passage or this text. Now, ang gusto kong talagang tukuyin ay yung sinabi ni Apostle Paul na pareho dito sa text natin, sa 2 Corinthians chapter 9 verse 2, for I know your readiness. So Paul was talking to the believers at Corinth. Okay? Believers at Corinth. I know your readiness. Alam kong handang-handa na kayo. Saan? Of which I boast about you to the people of Macedonia, saying that Achaia, kayo yun, kasi Corinth was part of Achaia, province of Achaia. Okay? So, ang sinasabi ni Apostle Paul, pinagmamalaki ko kayo sa Macedonia sapagkat kayo handang-handa na magbigay. Last year pa, di ba? Since last year, kayo na mga taga-Corinto sa Achaia, province of Achaia, ay pinagmamalaki ko sa mga mananampalataya doon sa Macedonia sapagkat kayo ay very much willing and you are pleased and so much delighted in giving your gifts, your offering, monetary offering for the poor in Jerusalem. So,
as you see, pareho yung sinasabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 9 tsaka sa Romans chapter 15:26, right? Parehong lugar, parehong mga tao, parehong topic ang binabanggit dyan ni Apostle Paul. That's why, kung nagugulahan tayo sa chapter 9 ng 2 Corinthians, ang magbibigay ng linaw niyan ay yung Romans chapter 15. Ano ba yung sinasabi ni Apostle Paul dun sa 2 Corinthians chapter 9 na readiness na yon? Di ba? Of course, sa context ng 2 Corinthians chapter 9, makikita niyo yun na yun yung gift of monetary offering that was intended to be collected for the poor or the saints. Kasi sa verse 1 ng 2 Corinthians chapter 9, mababasa nyo doon, saints lang eh. For the saints, hindi binanggit sa Jerusalem. Pero yung Romans chapter 15, magbibigay linaw na yun pala ay nakalaan para doon sa mga mahihirap sa Jerusalem na mga mananampalataya. Okay? That's why when you try to look at the heading of 2 Corinthians chapter 9, in English Standard Version, they provide us with the heading of each pericope of the New Testament, even the Old Testament. Meron silang bracketing or pagsasayos ng kung ano yung magkakasama sa topic na dinidiscuss ng Bible author. Okay? At makikita nyo sa 2 Corinthians chapter 9, ang heading doon ay the collection for Christians in Jerusalem. Kasi nga, iisa lang yung sinasabi ni Apostle Paul dyan. Alright. Now, here's the important part. Kasi sa 2 Corinthians chapter 9, sa context doon, ang sinasabi doon, sa verse 7, each one must give as he has decided in his heart. Bawat isa ay magbigay ng, kung ano yung dinidikta ng iyong puso, di ba? At hindi napipilitan lamang. Kung hindi, voluntary na pagbibigay, sapagkat mahal ng Diyos ang nagbibigay ng may saya sa puso. So I'm sure you are getting what I am trying to drive at here. Okay. So in other words, itong context ng giving, giving as you decide in your heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves you. Ang context dito ay pagbibigay para saan? Sa mahihirap. Okay? So, hindi siya natin ginagamit na katuruan para sabihin na, ito na yung New Testament giving. Well, part ito ng New Testament giving, pero giving ito para saan? Sa mahihirap. So kung magbibigay ka sa mga mahihirap, ang tinuturo ni Apostle Paul, and since this verse from the Bible is inspired by God, so it means that this is a word from God. Okay. So ano yung tinuturo ng Lord sa atin? Na pag magbibigay ka sa mahihirap, dun mo i-apply yung pagbibigay ng may kagalakan sa puso, hindi napipilitan, at kung ano yung desisyon ng iyong puso. Doon mo i-apply yun. Right? And then, Paul assured them of God's blessing if you do this. If you give cheerfully, voluntarily, what you have decided in your heart for the poor, then God is going to reward you. Sabi niya sa next verse, verse 8, and God is able to make all
grace abound to you. So there's a reward, there's a blessing in giving for the poor voluntarily, cheerfully, and whatever we decide in our heart. I also believe that this is a practice Paul and the rest of the apostles keep for themselves because of what they received from God from the Old Testament. Hindi lang ito tinuturo ni Apostle Paul sapagkat kailangan ng mga mahihirap ng tulong, kundi naniniwala ako na si Apostle Paulo and the rest of the apostles ay natanayman ng salita ng Diyos sa Old Testament pa lang. Sapagkat ipinag-utos ng Diyos sa mga Israelita at sila Apostle Paul ay Israelites. Okay? Israelite sila. Alam nila sa simula pa lamang ang utos ng Diyos kay Moses para sa mga Israelita na sila ay magbigay para sa mga mahihirap. In fact, doon sa context mismo, sabi ng pagpapatuloy ng sinabi ng Apostle Paul, even as it has been written, sinabi sa Old Testament, at ang mabuti sa literal version ng Bible, binibigay sa atin kung anong chapter sa Old Testament, anong book sa Old Testament, and chapter and verse, yung naka-quote. Pag nakakita kayo naka-quote, eh malamang yon nasa Old Testament yon. Okay. Literal version, pinrovide niya kung nasan makikita. So, yung ginagawa nila na pagbibigay sa mahihirap ay in accordance to what God commanded or even His nature. Yung character niya na siya ay merciful and gracious sa mga mahihirap galing sa Old Testament. Okay. Hindi lang yon. God has always been consistent in His mercy for the poor, not only in this verse, in the Old Testament, in Psalms, but also in Deuteronomy chapter 15, verse 11. Ano sabi ron? Hindi matatapos na kayo'y magkakaroon ng mahihirap na kasama nyo sa lupain. Laging magkakaroon ng mahirap, yun ang sinasabi ng Diyos sa kanila. Kaya nga, inuutos sa inyo na ibukas nyo ang inyong mga palad. Sa Tagalog, palad yan, di kamay, di ba? Ibukas nyo ang mga palad para sa mga kapatid nyo, sa mga nangangailangan, sa mga mahihirap sa inyong lupain. Okay? So God has always been consistent in His mercy and love for the poor, concern for the poor. Right? In Psalms chapter 115 and also in Deuteronomy chapter 11, on chapter 112, I should say. And then, preceding this chapter, okay, chapter 14 of Deuteronomy, verses 28 to 29, ano yung makita natin? Yung giving for the poor na pinag-utos ng Diyos since the Old Testament ay yun pala ay tithe para sa mga mahihirap. Yan ang mahihirap to, yung mga Levita na walang portion sa lupain. Sojourners, mga galing sa iba't ibang bansa na napapadpad sa kanila, fatherless, widow, yan yung mga mahihirap sa kanila. So sa Old Testament ay merong tithe for the poor. At yung tithe for the poor na yon ay at the end of every 3 years. Ang tenth ay 10%. So every 3 years, divide by 3. Ilan yon? 3.3%. That is what an Israelite is giving to God for the poor gross income for the year. Gross of what he produced from his source of living.
Nasundan po natin? Are we following? Malinaw yun, ha? Tinatagalog natin yan. Malinaw. That's why the ministry of feeding the poor in Jerusalem in Acts chapter 6. Di ba alam natin yung nangyari sa Acts chapter 6? Ano nangyari sa Acts chapter 6? May mga nagrereklamong mga Hudyo ay Grego na mga mananampalataya sapagkat yung kanilang mga widow ay napapabayaan sapagkat yung mga Hudyo na mga mananampalataya, yung widow nila ay naaalagaan mabuti. Parang may discrimination, di ba? Iyon yung problema sa Acts chapter 6. At sinolusyonan yun ni Apostle Paul sapagkat sila Apostle Paul yung namamahagi ng mga pagkain, so sila yung nasisisi. Bakit mas lamang yung naaalagaan yung mga widow na mga Hudyo, yung mahihirap sojo na naaalagaan, tapos kami ng mga hentil na mga mananampalataya din naman ay nakakalimutan. Kaya sa leadership talagang masisisi ka, di ba? Pero yung sisi, hindi pinagdamdam ni Apostle Peter, di ba? Ang ginawa ni Apostle Peter, sinolusyonan yung problema. Ano yung solusyon? Sa Acts chapter 6. What's the solution? Pumili kayo ng 7 men para sila yung mag-aasikaso ng pangangalaga o pagpapakain sa mga mahihirap. Okay? So in other words, ever since, actually itong ministry na to ng pagpapakain sa mga mahihirap ay hindi nagsimula sa panahon ng mga apostles or sa New Testament. Naabutan na lang to nila Apostle Paul, Peter, na practice na ng mga Hudyo ever since, sapagkat ito ay utos ng Lord ever since sa Old Testament. So in other words, yung pagbibigay sa mga mahihirap, the tithes for the poor, was carried over in the New Testament. And the apostles continued what has been a practice, biblical practice in the Old Testament. Nakuha po natin? So yung tithes for the poor, na ginagawa nila sa Old Testament, ay pinagpapatuloy nila, ang proof nun ay si Peter, di ba? Na hindi pinabayaan yung mga mahihirap sapagkat utos yun sa Old Testament na pinagpapatuloy nila sa New Testament. At pagkatapos si Apostle Paul, kumukolekta siya ng mga offerings sa mga Gentile churches para ibigay doon sa mga mahihirap sa Jerusalem. Kung ano yung ginagawa sa Old Testament, tinawid nila sa New Testament. Tapos sasabihin ng iba, wala na sa atin yung batas sa lumang tipan. Wala na, hindi na tayo sakop niyan. O, di ba? Nawa po natin? Now, ang tanong ko sa inyo, tithes for the poor lang ba yung tinawid mula sa Old Testament patungo sa New Testament? Was it only the tithes for the poor that was carried over from Old Testament to the New Testament? Hindi po, di ba? Sapagkat meron pang utos ang Lord na tithes na tinatawag na regular tithe and festival tithe. And it seems that this form of giving, not only tithes for the poor, but also yung tithes for the priests and the temple, and tithes for the festivals, was continued in the New Testament. Kaya makita natin sa chart na ito na yung Old Testament practice of giving ay na-carried over sa New Testament form of giving. Tuloy-tuloy lang siya. Walang nagbago, and it tells us that God is the same yesterday, today, and forever. Meron siyang binagong ilan sa batas, pero ito nagpatuloy, di ba? Natapos. Ano yung natapos sa Old Testament? What particular command was abolished and stopped
in the Old Testament? The ceremonial law. Because Jesus is the once for all sacrifice for our sins. So it's no longer necessary for the Israelites to kill animals or offer or sacrifice animals for the forgiveness of their sins, because Jesus Christ fulfilled the law in terms of ceremonial law. Okay? But in terms of giving, it is clear na yung charity tithe ay tinuloy sa New Testament. Yung regular tithe, di ba? Ano yung regular tithe? Needs of the priest and temple continued in the New Testament, because Jesus Christ said to His disciples whom He sent to preach the gospel, okay, bring no purse, di ba? Because the laborer is worthy of their due. Ganon din yung sinabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 9 and 1 Timothy 5. Ako, lingkod ako ng Diyos. Meron din akong bahagi, pero hindi ko na kinukuha. Okay? Pero yung mga ibang kasama ko, kinukuha nila sapagkat may karapatan sila doon. Kung paano ako may karapatan, may karapatan sila, may karapatan din ako. Sapagkat yun ang sabi sa Old Testament. The laborer is worthy of their due. At yung festival tithe, it would seem na nagpatuloy pa rin sapagkat sineselebrate natin yung Lord's Supper. Di ba? At yung Lord's Supper ay hinango doon sa Passover festival. Okay? So, whenever we celebrate the Lord's Supper, we celebrate the Passover festival of the Israelites in the Old Testament. Okay? Ngayon, kung kukumpitin mo yung total tithe na binibigay ng isang Israelita, magkano? Ilang percent? 23.3%. That is besides the tax which they have to pay for the government. Kaya sobra-sobra ang pahirap sa kanila, okay? Sobra-sobra ang struggle nila sa pagbibigay sapagkat kailangan ko mabigay ng 23.3%, meron pa akong tax na babayaran, magkano nilang matitira sa akin? Okay? Yung para sa Panginoon, di siguro sila nahihirapan, although mabigat pa rin, di ba? Sapagkat kung mahal mo ang Diyos, bali wala sa yung 23.3%. Ang nagpabigat sa kanila talaga ay yung tax na binabayaran nila sa government. Okay? So, you could just imagine, kung ikaw ay isang Israelita, talagang mahihirapan ka. But this is what I want us to understand here. Okay? Ang Diyos ay ganun pa din. No? Pareho siya, hindi siya nagbabago noon hanggang ngayon. Ang kanyang concern para sa mga mahihirap at para sa mga laborers sa kanyang kingdom, pati yung observation ng festivals, meron silang 7 annual festivals at isa doon ay yung Feast of the Passover na na-carried over at na-fulfill in the Lord's Supper. Itong mga concerns na ito ay nanatili sa puso ng ating Panginoon Diyos. Nananatili sa puso ng Diyos ang kanyang concern sa mahihirap, kaya natin ginagawa pa rin ngayon yung ginagawa sa Old Testament na pagbibigay sa mga mahihirap. Nananatili sa puso ng Diyos ang kanyang concern para sa mga lingkod ng Diyos, kaya ginagawa pa rin natin magbigay ng tithes for the sake of the workers in the kingdom, sapagkat yun ay sinimulang ginawa na nila since the Old Testament. At pati yung festival, at least yung Lord's Supper. So these concerns remain in the heart of God. So kung yun ang nasa puso ng Diyos, masaya tayong ibinibigay yon para sa Diyos. Di ba? Yun yung magpapasaya sa Lord kung gagawin natin na tulungan o magbigay tayo para sa mga concern na ito na nasa puso ng Diyos.
Pangalawa, gusto ko maintindihan natin na yung cheerful and voluntary giving ay intended para ibigay natin sa mga mahihirap. Okay? Malinaw na yan, ha? So pagka naatasan kayo halimbawa na magbigay ng exhortation in giving and you use this verse, 2 Corinthians chapter 9, the Lord loves cheerful givers. Okay? So alam niyo na yung context. Hindi na kayo magkakamali. Okay? Yun ay pagbibigay sa mga mahihirap. Third, hindi natin nire-require yung 23.3% dahil pag ginawa natin yon, kinokontra natin yung mga napag-usapan na ng mga apostles sa Acts chapter 15 verse 10. Sapagkat napatunayan nila ng mga apostles and elders sa Jerusalem na maski yung kanilang mga ninuno ng mga Israelita at sila rin ay nabibigatan doon sa strict observance of the law. 23.3% talaga mabigat yun. Kaya inaamin nila na pati sila hindi nila nagagawa yon. Tapos ipipilit pa natin, di ba? Ang sabi nila, conclusion nila, wag na tayong maglagay ng pabigat sa leeg ng mga apostles or mga disciples. Okay? Wag na natin silang pahirapan. Kaya hindi natin ini-implement yung 23.3%. Kasi baka mahirapan tayo, di ba? Binawasan na lang natin, ginawa natin 10% na lang. Di may 13.3% ka pang sobra sa'yo. Pambayad mo na ng tax yun. Okay? At hindi kasalanan na i-observe natin yung voluntary tithing. Di ba? Hindi naman natin pinipilit yung tithing. Voluntary din yun. Depende yun sa iyong conviction at pagmamahal sa Panginoon sapagkat yun yung nasa puso niya na masustain ang need ng church, ng mga workers at ng mga poor. Understood? Okay? Fourth, sa pagbibigay natin sa mga mahihirap at para sa kingdom laborers, both in the Old and New Testaments, ang Diyos ay merong parehong binibigay na reward. Ano yun? Halimbawa, doon sa giving for the poor, anong reward? God is able to make all grace abound to you. Aba, so sobra yung pagpapala ng Diyos para sa iyo. Yung grasya ng Diyos ay malulubos sa buhay mo pag nagbigay ka ng offering mo for the poor. Okay? Maniwala tayo kay Lord. Talagang gagawin niya yun. Kasi pinangako niya yun, di ba? Pangako niya na ikaw ay bubusugin ng biyaya niya, ay di maniwala ka kay Lord. Trust Him. Sa pagbibigay natin at sa Old Testament, di ba? Consistent si Lord doon. May promise sa New Testament kung paano siya nangako sa Old Testament. Di ba? That the Lord your God may bless you in the land, in all the work of your hands that you do. Kapag magbibigay ka sa mahihirap, di ba? Yan. Mahihirap. And then, in terms of giving for the kingdom laborers, katulad ng mga pastor teachers, ang Diyos ay consistent sa kanyang pangako ng reward. Di ba? Sa Old Testament, ang pangako niya, see that I will open the windows of heaven and pour out on you in abundance all kinds of good things. And then, sa New Testament, He will by no means, sino man ang magbigay ng malamig na tubig para sa mga lingkod ng Diyos. At yung malamig na tubig na yon ay material, di ba? Physical need. Will by no means lose His reward. Okay. So God has been consistent in His promise of reward if we give for the poor and for the laborers in His kingdom
Because this is what is in the heart of God. Okay? Going back to our text, for Macedonia and Achaia have been pleased to make some contribution for the poor among the saints at Jerusalem. So now it's clear to us what this text mean. Okay. Sa translation ni Williams, sinabi niya dun sa, pinalta niya yung please ng delight. Okay. They certainly were delighted to do it. Talagang maluwag sa kanilang puso, masaya sa kanilang damdamin na sila ay magbigay ng tulong sa mga mahihirap sapagkat hindi lang ito makakatulong sa mga mahihirap, kundi napi-please ang Diyos sapagkat yun yung nasa puso niya. Okay? So itong purse box natin, alam niyo ba sa New Testament, nung si Jesus Christ, ino-observe niya yung nagbibigay ng offering sa temple. Di ba, meron dong nagbigay na mayaman, di pinapakita niya yung pera niya. Drop siya ng offering sa purse box. Tapos merong poor, widow, na nagbigay ng kusing, di ba? Na kanyang siguro pinagtrabahuhan ng isang araw, binigay niya yun, offering niya. At tinanong niya yung mga disciples, sino yung palagay niyo kalugod-lugod sa harapan ng Diyos? O di, yung isang umuwi ng nagbigay ng buong buo niya para sa Panginoon. Okay. Yung offering na yon, ang tawag doon ay offering, purse box pala, purse box. Sapagkat yun ay intended for the poor. Parang ganito, yan. Ano nakalagay dyan sa unahan? Bless the needy. It's the same offering box Jesus Christ used as an illustration in giving for the Lord, for the poor. Okay? So would you be delighted to give and bless the needy? So sa purse box na to, dito mo pwedeng i-apply yung pagbibigay ng maluwag sa puso, hindi napapilitan, at kung ano yung dikta ng iyong damdamin. Dito yon. Okay? Para dyan yon. So wag nating gamitin yun sa iba. Kasi pag ginamit natin sa iba yon, hindi na tayo rightly dividing the word of truth. Diba? Well, sa mga nag-isip ng ganun, ang tingin ko lang naman doon, parang childish faith. Pero hindi tayo dapat manatiling childish, di ba? Kailangan tayo mag-grow. Kailangan tayong kumain ng meat. At yung meat na yun, yung tamang interpretation, yung meat. Di ba? Kasi baka mailihis natin yung iba na, hindi, ang New Testament giving ay yung cheerful giving, voluntary giving, what you decide in your heart. That's the New Testament. No. Okay? That's only a giving, part of your giving for the poor. Because if you try to think that way, then you are dismissing the giving for the laborers of the kingdom. So how would the gospel continue to be preached if we will not provide for the workers of the Lord? Okay. Now, Romans chapter 15, verse 27. So, wala pa ba? Yung mga kapatiran natin sa Macedonia at saka sa Achaia, sa Corinth, ay nalulugod na gawin yon na sila magbigay sa mga mahihirap. At totoo naman na yun ay utang na loob nila sa kanila. Yung ibibigay ng mga Gentile believers na taga Macedonia at saka taga Corinth sa mga Hudyo doon sa Jerusalem
ay utang na loob nila ng mga hentil sa mga Hudyo. Yun yung sinasabi ng Apostle Paul dyan. Okay. Sapagkat kung ang mga hentil ay nagkaroon ng bahagi sa kanilang spiritual blessings, dapat din naman na magkaroon sila ng bahagi sa material blessings. Ibig sabihin, tumanggap sila ng pagpapalang espiritual, naligtas sila dahil na-preach sa kanila ang gospel, dahil doon sa mga Hudyo na nag-preach sa kanila. Bukod doon, yung sinasabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 10 to 11, di ba, na dahil sa kasalanan ng mga hentil na sila ay hindi naniwala kay Jesus at nireject nila si Jesus, and sila ay napasabit, di ba? Naikabit doon sa puno. Grafted in. Okay? Di ba? Yung sinasabi niya dyan, no? To the Jews first, to the Greek also. Okay? Salvation ay para sa mga Hudyo muna, patapos sa mga hentil. Nagkaroon din sila ng bahagi. Una nga lang yung mga Hudyo. Tapos sumunod sila. Okay? At doon sa Romans 11:11, dahil sa kasalanan ng mga Hudyo, tinutukoy dyan na nagkasala yung mga sapagkat ni-reject nila si Jesus Christ, si Jesus bilang kanilang Christ, so salvation has come to the Gentiles. So may utang na loob sila sa mga Hudyo. Okay? Si Pablo ay isang Hudyo, di ba, na nag-preach sa mga hentil. So may utang na loob yung mga hentil sa mga Hudyo sapagkat narinig nila ang gospel at nakilala nila si Jesus at sila ay nagsisitumanggap sa Panginoon at sila ay na-born again, naligtas. Utang na loob nila ang kanilang knowledge of salvation among the Jews. So dahil may utang na loob sila, ay dapat sumukli sila ng utang na loob. So, ang katotohanan gusto kong i-point out doon, simple lang, di ba? Hindi masamang tumanaw ng utang na loob. Di ba? Kasi yun ang ginawa ng mga hentil. Nalaman nila, naintindihan nila na nakarating sa kanila ang good news of salvation dahil sa mga Hudyo din naman. So, yung utang na loob na yon ay sinusuklian nila. Kaya hindi dapat din tayo matakot na tumanaw ng utang na loob. Kasi may ibang mga mananampalataya, takot sila na magkaroon ng utang na loob, di ba? Binibigay na siya ng tulong, hindi, ayoko. Kasi takot magkaroon ng utang na loob. Kasi iba naman, kaya naman siguro natatakot yung iba magkaroon ng utang na loob. Kasi pagka tinanggap mo, minsan ipapamukha sa'yo, di ba? Kaya natatakot ka na tuloy. Pero hindi ganoon talaga yung ugali ng Kristiyano. Pagka ako yung nagkaroon ng utang na loob sa'yo, hindi mo yung pinapamukha sa akin. Diba? Kasi yun ay ginagawa mo as an act of kindness and gratitude to God and to those who have done you good. Romans chapter 13 verse 8, huwag kayong magkaroon ng utang ano paman sa kanino man, maliban sa mga ibigan kayo. So, yung utang, yun ang iwasan mo. Unless kailangan, di ba? Pero yung utang na loob na pagmamahalan, yun yung ipagpatuloy nyo. Yung sinasabi ng Apostle Paul. So, meron tayong dapat na tanggapin natin yung utang na loob sa isa't isa, utang na loob na pagmamahalan. In English, ano sabi dyan? Owe no one anything except to love one another. Owe no one anything except to love one another. Okay? So tell the person next to you, I owe you your love for me. Okay. Utang ko sa'yo ang pag-ibig mo sa akin, di ba? Wag nating suklian, di ba, ng pangit yung mga magagandang ginawa sa atin. Ba't naman natin, kaya nga yung iba nagtataka, but of all people, ba't ikaw? Diba? Tataka lang yung iba. Pero, nagkakamali tayo, tanggap natin yun. Okay. Warning, okay, may warning dyan.
Ang warning. Si Jesus ay nag-invest siya ng pag-ibig. Di ba? Kasi, owe no one anything except love. Okay. Nag-invest si Lord ng love sa kanyang mga disciples. Pero ano yung sinukli sa kanya ng kanyang mga disciples? Iniwan siya, di ba? They deserted. Kumain sila ng matamis. Di ba yun yung dessert? Ay, hindi. Iniwan nila si Jesus habang siya ay naghihirap sa krus, sila ay nagtatago. Samantalang, ang ganda-ganda ng ginawa ng Lord sa kanila. Si Pedro, nagmalaki, di ba? Ako, hanggang kamatayan, sasamahan kita. Pero nung napansin na siya yung kasama na, wala na, tinatwa na si Jesus. Di ba? Hindi ako kasama niya ni Jesus. Okay. So, ang warning sa atin, di ba? Meron tayong gagawa ng mabuti, iiwan din tayo. Ano ginawa ni Jesus sa mga nang iwan sa kanya? Nagalit ba siya? Yung mga pakasama itong mga to. Ang ginawa niya, pinatawad niya sila, di ba? Yung sinabi ni Jesus, Father, I forgive them. Kasama din yung mga disciples. Kasama din yung mga nagpapako sa kanya, nagpapatay sa kanya. Kasama din yung mga tao sa future na magkakasala at itatakwil siya. Di ba? I forgive them. At hindi lang niya pinatawad yung mga disciples na minahal niya tapos sinuklian siya ng pangit, kundi namatay pa siya sa kanila. Grabe, no? Na grace. Grabe na pagmamahal ang pinakita ng Diyos sa kanyang mga alagad. So, ang tanong sa atin, anong gagawin mo kapag meron sa'yo na sinuklian ka ng masama, pangit, dun sa ginawa mong mabuti, kaibigan mo, kasama mo sa church, kapamilya mo, kasama mo sa pastor mo, o sa kanino man, sa membro. What do you do when others pay your love back with pain? Ganun din, ginawa ni Jesus, di ba? Forgive them, pray for them, bless them. Sapagkat sabi ng Lord through Apostle Paul, repay no one evil for evil, but give thought to do what is honorable in the sight of all. Huwag mong suklian ng ang masama, kundi gawin mo kung ano yung mabuti, kalugod-lugod sa harapan ng lahat. Romans 12:21, verse 21, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Amen po? Okay. Tanungin mo yung katabi mo. Nasaktan ba kita minsan? Yan. Oo, meron ako. Oo, lakas na oo. Did I hurt you in any way? Ask the person beside you, did I hurt you in any way? Would you forgive me? Would you bless me? Would you love me in return? In closing, giving is an act of kindness and gratitude. Di ba? Si Pablo, handa siyang ibigay kahit yung kanyang buhay para lang maibigay yung regalo ng mga hentil para sa mga kapatid sa Hudyo. Kasi part ng objective niya, magkasundo tong dalawa di ba? Kasi, di ba, meron silang hidwaan noon na yung mga Hudyo, tinitignan na marumi yung mga hentil. The Jews consider the Gentiles unclean, so they don't fellowship with them. They don't talk to them. That's why the disciples were surprised when they saw Jesus Christ speaking to a Gentile woman, half Gentile, half Jew, Samaritan woman. Okay? So there was this gap between Jews and Gentiles ever since. And so Paul wanted this gap to be broken and that they would be one. So the way for him to do that was to encourage the Gentiles to offer
this monetary offering for the Jews as a payback for the spiritual blessings that they received. Okay. So Paul was willing to give his life. Yun yung giving na act of kindness, 'di ba? Handa mong ibuwis ang buhay mo alang-alang sa Panginoon at sa kanyang gawain. And the Gentile Christians showed kindness and acts of gratitude for they owe their knowledge of salvation. Nagpakita sila ng kabutihan, kagandahang loob sa mga Hudyo sapagkat utang na loob nila ang kanilang kaalaman sa kaligtasan doon sa mga Hudyo, especially sa mga Christian Jews. Sila ay nalulugod na maghandog sa kanila ng material blessings in return for spiritual blessing. So, marunong silang tumanaw ng utang na loob. Ikaw, marunong ka bang tumanaw ng utang na loob? Sabi mo sa tabi mo, marunong. Marunong ako tumanaw ng utang na loob. Take home natin, take home. Ang Diyos, ngayon lang ba lumabas yan? Ang Diyos, mabuti sa atin ang Diyos. Amen po? Mabuti sa atin ang Diyos. Sobrang buti ng Diyos sa atin. At kahit tayo ay unfaithful, ano tagal ng unfaithful? Kahit tayo ay hindi tapat sa Kanya, sa sobra niyang kabutihan sa atin, siya ay nananatiling tapat. Amen po? At sa Kanyang katapatan, patuloy Kanyang pinapakain, patuloy kang nabubuhay, patuloy kang pinagpapala sa kabila ng iyong unfaithfulness. Nakakaya kay Lord, no? Meron akong kilala na couple na hindi sila kasal at kahit ganun, sabi nila, ang Diyos napakabuti pa rin na hindi sila nagkukulang sa araw-araw. Maganda sana may kasal sila para okay na, di ba? Para malubos ang pagpapala. Pero kahit ganun sila, still ang Diyos ay kind toward them. Di ba? Ang Diyos pinapaulan ang ulan. Namimili ba ang Diyos ng pauulanan? Hindi, di ba? Minsan, oo. Pero pag umulan yan, kasama yung mananampalataya at saka hindi, di ba? So ang Diyos ay faithful even we are unfaithful. So, what do you give Him in return? Yan ang tanong sa atin. So, kung ang Diyos ay faithful sa iyo, kahit ikaw ay hindi tapat, ano naman yung susukli mo sa Kanya? Think about that. Ang Panginoong Yesus, di ba? Hindi lang ating Diyos Ama, kundi ang ating Panginoong Yesus ay ibinuwis ang kanyang buhay para sa kapatawaran ng iyong kasalanan at nang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen po. Di ba? Ano naman yung isusukli mo doon sa kabutihan na pinakita sa iyo ng ating Panginoong Yesus? Siguro ang isusukli natin ay yung giving bilang tanda ng ating pasasalamat sa kabutihan ng Diyos at sa pagbabagong ginagawa niya sa puso natin na ginagawa tayong isang nililikha niya sa atin ng puso na merong kindness katulad niya na may concern sa mga mahihirap, sa mga workers ng kingdom at sa iba pang needs ng church. Tayong lahat ay magsa tayo at let's all stand up and let's